Okay, so sugod ta. Nakilid man mo tanan. Thank you. Naligo na ito ng klase. Okay, so magsugod ta pinagi sa pag prepare sa itong mga kagulingon for kana sa magtindog ka. Okay. Kaya pulong sa Dios buhi ug gamhanan labi pang mahayit kaysa espada nga duway suwab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad kini sa hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon at tubangan sa Dios nga iyang ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pamagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ug karon sa atong pagtuon, atong ianda atong kaugalingon sa atong pagtuon diin ang ato ang requirement aron nga matuman ang or mahitabo ang spiritual process, spiritual growth dinhi sa atong mga kinabuhi. Gikinahanglan nga limpyo kita atubangan sa atong Dios, no? Number 1, do na tay interest sa pulong sa Dios. And number 2, kinahanglan limpyo kita atubangan sa Dios. Kung gikinahanglan man nga dunay ikompisal, inyo ka na nga ikompisal nga to sa atong Dios, nganli ka na nga sala. O ang atong Dios magpasaylo niya na o pasayloon o limpyuhan kita sa tanan dili pagkamatarong. Okay? So maghambog kita sa hilom and maybe 10 or 15 seconds din ato ta sa ato ang closing sa prayer time. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity nga imong gihatag na usab namo amahan. And magsugod kami amahan sa amo ang week karon. Pinagi amahan sa pagtan-aw sa mga mensahe o pulong nga imong giandam kanamo nining adlaw sa Domingo. Ug we understand, Father, nga ang usa ka oras nga pagtuon dili kini enough. And we understand, Father, nga gikinahanglan namo nga mangita pagyud o pamaagi aron nga kami magpadayon sa pagtuon sa pulong. Bisan pa manamahan ang among mga pagtuon mahimo usab kini nga kawang ug kuwang ug dili kini amahan insakto kung dili namo kini amahan i-apply sa among kinabuhi. Busa karon nagatan-aw kami sa imong pulong aron nga kung duna may circumstances sa among kinabuhi magamit namo kini sa pagatubang sa mga circumstansya. Gibayad namo kanimo pagpasalamat ug mga pagdaig karon tudloy kami pinagi sa bulahan nga espiritu. Amen.
Sirado lang na diya. So asa ta last time na nabiyan? Crown of righteousness. And nabiyan na to last time nga kini nga crown is given to those who have reached spiritual maturity, no? Tungod kay duna kini sa dako nga emphasis ngadto sa spiritual maturity, no? Sa mga believers nga naka-attain sa spiritual maturity. And ang crown of righteousness, no? Makes madawat kini sa usa ka tawo nga naka-abot ngadto sa spiritual maturity. Apan dili gyud ingon nga tanan, no? Dunay mga tawo nga dunay privilege sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan in a very short period of time, no? Apan bisan pa man sa iyang mubo nga panahon nining kalibutan niabot siya sa point nga doon na siya capacity to exercise agape love. Nganong kinahanglan mato may balaan ka ng agape love. Tungod kay ang believer nga sulob, no? Nining invisible uniform of honor nga atong ginatawag. Naunsa man ang invisible uniform of honor? Before ta moadto niya na kinahanglan masabtan nato nga dunay invisible heroship. Mo ba na siyang spelling sa hero? Now, ang invisible heroship nga atong ginisgutan, no? Din sa spiritual sa angelic conflict, sa spiritual battle, sa angelic conflict. Ang atong battle diri is dili siya pareha sa atong ginatan-aw sa battle ni David and Goliath, no? Battle regarding Elijah and pila ka kaaway nila nga gisundo si tawag ni gibuntog, no? Pila ka mga false prophets ang iyahang gipatay at one time, no? Kaya siya nga battle is a battle between your life and circumstances of life nga naa sa imong palibot. Okay? Nang anong matawag man ka nga invisible hero? Maybe the world wala kaila sa imuha. Maybe ang kalibutan wala manggani siya kay bawo kinsay John Nemesio Barro, okay? Kinsay Florabel Barro, kinsay Roland Barro sa kalibutan. Kisabay na kaibalo nato, kisabay na kaila nato. Kung doon naman siguro maihapra nato sa atong kamot ug tiil, daghan-daghan ni kay na. Atong kaila pasabot niya na is kanang kahibaw gyud sa atong kinabuhi. But to the world, kita nga mga tao, wala kita na ilhan. Okay? Try to go any churches sa tibuok Mindanao and pungutan na sila, kinsa bay kailan mo kay Roland Barro? Amot lang, ugnay mo tubag sa imo kaila siya. Ay lang po diri sa lupon kay medyo daghan na po nakaila sa tuwa diri sa lupon. Okay? But in general, ang mga Kristohanon, okay? Ngatong ang mga Kristohanon nga ma-consider nga invisible heroes of faith, no? Sama sa atong gihimong example kaniadto, no? Sarah, Abraham, Noah, Enoch, no? Muni sila mga tao nga known kaayo sa Bible. Pero never nga imong pangalan naa diha sa Bible. Gawas lang kung iyanlan ka og biblical nga pangalan like John. Now nas Bible na, di ba? Pero ang punto nato diri is mo kini, no? Matawag ikaw nga invisible heroes tungod kay the world never know you. Okay? Apan dinha, no? Dinha sa pananawan sa Dios kaila gayod ang Dios kanimo. Number 2, kung ikaw niabot na sa punto nga na-develop na nimo ang kining invisible uniform of honor nga ginatawag nato, ato man sisgutan unsa ang invisible uniform of honor. Kung naa ka niini or nakahibaw na ka unsa magsulob niini ang invisible uniform of honor, even angels makarealize na sila sa imuhang kinabuhi. Okay? Even angels.
Dunay possibility nga magkaroon ka og angelic impact. Okay? Unsa man ang angelic impact na atong ginatanaw? That the angels will realize unsa gyud ang ginapasabot sa atong Dios nga grasya. Ang mga anghel wala sila kay bao unsa ning grasya. Okay? But when you realize as angels see your life, gipakita siya sa Dios sa imong kinabuhi. Okay? Kita nimo na siya nga tawo kaniadto kay hinumdum mo niini nga time sa iyang kinabuhi. How many times nga naga-fail siya? But how many times did he come back? Katong ang iyang pagbalik ngadto kanako, no? Is a sign of his appropriation sa grace provision nga akong gihatag sa iya. Gihatag nako siya by grace, no? Katong suffering nga iyang giatubang. Okay? Suffering maybe because of unrighteousness. Tungod kay nag-decide siya og mali nga decision siya kinabuhi. But I still give him life. And the suffering akong gihatag sa iya, gibutang na ko siyang kinabuhi so that he can recall that I am his God. Og every time that he will say yes to my plan, I provide blessing. Every time he will say no to my plan, I provide discipline. Okay? But since he is still positive sa iyang kinabuhi, continue to live a life positive to the plan nga akong gi-set up sa iya, ha? Ang grasya sa Dios magpadayon. Okay? Muna ang gitawag na to logistical grace. Ang logistical grace includes discipline. Okay? Although atong gibuwag ang discipline in terms of Charlie Grace. Okay? Unsa kay nang Charlie Grace? Grasya nga mag-cause sa imuhang kinabuhi nga unsa. Bisan sa tumang disiplina sa imong kinabuhi, gitagaan kagyapon sa atong Dios og lugway sa kinabuhi. Padayon. Okay? Ang pinakalas niya ng Charlie Grace is descent unto death. Okay? Ang end part niya ng Charlie Grace is magsugod siya sa imuhang of course, imong kaugalingong decision mo resulta na siya og suffering. Okay? Mali nga decision mo resulta og suffering, self-induced misery. Gikan sa self-induced misery, ang atuang Dios mohatag pagyud og warning discipline sa imong kinabuhi. And then kung di pagyapon ka mo sanong sa iyang tawag, balik sa iyang plano, there will be an intensified misery and ultimately the sin unto death. And it's still form of grace. Okay? Para sa mga believers nga nagasuffer niya na, ang grasya dili kay masabtan sa mga anghel. Okay? Although there is still grace niya na. Even sin unto death is a form of grace. Suffering is a form of grace. Okay? Hello, good morning. Nata sa tuang Sunday worship service, kinsa ni palihog? Oy, Making, sa may ato ang balita dong? Wala din bago lang naglakaw. Pauli na po siguro to. Hello, hello. Oh. Wala si mama, naglakaw bago lang. Pauli na po to. Paadto nagbagong bayan. Hello. Gi-istoryahan man siguro ni Marie, siya may nag-istorya. Okay. Abot siguro to mga 15 minutos gikan karon kay naglakaw to mga 10 minutes naman pod. Naman ka si Marie dito, matawagan na to nila. Naman si Marie dito, matawagan na to ni tawagan lang ninyo inig abot dito. Sige, bye-bye. Ngita kay mama. Alright, so mo na, no? Apan kining ato ang ginatawag diri nga invisible heroship nga ginatan-aw is kining nga mga believers is unknown to the world, but they are not unknown to God. We are, kung moabot man taniana nga punto, no?
kung tagaan ta sa aton Dios og time pa. There are possibilities nga well matakibaw gyud sa resulta sa election sa US. So may labot na to sa US supposed to be. No? Dako kay kalabutan ang Kristohanon sa US. No? Number one is because US is the only country nga dunay pagtan-aw sa freedom. Okay? Once kana sa country will fall down, wala na ilaing country nining kalibutan na ang naga-promote og freedom other than Israel and US. Once nga mo bagsak na ganyan sa nga country, ang mabili na lang is Israel. And unsa may ikakaya sa Israel for now, at least mo dipinsa na lang siya sa iyang kaugalingon. Okay? Mo dipinsa na lang siya sa iyang kaugalingon, mo na lang iyang buhaton. And if God will still give us time, US election right now is naa siya sa brink, November, no? Coming. And it would be possible nga dunay mga tao nga mga conservative in name, okay, only mga tao nga dunay posibilidad nga mo balik, no, sa nation sa US nga at least makabangon naman pud siya. Pero kung mudaog balik si Obama, sultihan ta mo, time is short. And even until now, time is short. Wa mo kita kibaw. Wa mo ta kibaw, mamatay ta og mapod. But at least in general makakita ka nga unsa do na paglaom nga mulugwayan pa ato ang stay ni kalibutan. Kisa man pa naga-expect, nagahandom nga dugayon pa tayo ni kalibutan. Okay? Gawa sa mga tao nga wa kahibaw sa plano sa Dios. Okay? Apan nato nga nakahibaw, duha lang ka butang, no? Kung doon na kita panahon pa nining kalibutan, day by day ibutan nato sa una-una nga unsa. Number one priority nato is to become exactly like Christ. That's number one priority. And becoming like Christ doesn't only mean knowing the truth. It also means application of biblical doctrine. Okay? Di nato na siya kalimtan. Daghang mga Kristohanon nga kahibaw sa mga kamaturan, apan igo lang nila naibalaan, pero walay impact sa mga tao sa palibot, walay impact sa mga tao nga nakahalubilo nila, because they don't apply truth sa ilang kinabuhi. Mahadlok gani mo istorya og tinuod, basin unya og malain ang iyahang mga amigo, amiga, igsuon, igagaw, uyuan, iyaan, mama, papa, ugangan baka o apuhan. Mahadlok kay basig mawala ang pakig-amiguay. Sultihan ta mo, ining kalibutan ni duha lang ka klase ang pwede may tabo nato sa usa ka tawo nga atong makauban. It's either he is our friend or he is our enemy. Any person, okay, bisan kinsa nga tawo nga walay pakialam sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi, nya ikaw duna kaaway mo duha. Okay, gikinahanglan nga ikaw duna kay plano sa Dios, duna kay pakialam sa plano sa Dios, o gusto nimo matuman ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, o ang tawo nga naa sa imuha nga makig-uban nimo, mo consider nimo as friend, gikinahanglan nga siya po dunay interest sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, or else you are his enemy. Or kung dili man, kung amigo gyud mo duha o di nimo mabiyan yung pagkaamiguhay, you are God's enemy. Ana ra ka simple ang atong Dios. If you are not in God's plan, kang kinsa man ka. Okay? Kung dili ka linya sa plano sa aton Dios, kang kinsa man ka nga linya. Since the spiritual battle is between God and Satan, if you are not with God, kang kinsa man ka. You are of Satan. Does it mean nga moadto ka sa impyerno o mamatay ka? The answer is no. But while living on earth, you are of Satan. You are enemy of God. You are enemy to the plan of God. And that's why, if you see right now, Christianity has no impact.
Christians right now are suffering because of unrighteousness, suffering because of the failures of life. Okay? Wrong choices after wrong choices, wrong decision after wrong decision. The question is, napabay hope? Napabatay pag-asa ini, paglaom? Ha? The answer is yes. As long as tagaanta sa atong Dios og ugma. Actually not ugma, karon. Okay? Hangtod makamata pa ka sa buntag na pagyapoy plano atong Dios sa imong kinabuhi. Okay? Hangtod nga di pa moabot ang rapture tarong taud-taud. Christian maturity is still available and pwede pagyapon sa may tabo. The question is, interesado ba ka nga matuman na sa imong kinabuhi? Okay? And the only answer nga ato madunggan niya na is a rhetorical question. Wala ta mo gi-require nga tubagon ko ninyo niya na. You answer for yourself. Interesado ba ka nga ang plano sa Dios sa imong kinabuhi sa isa-isa nato? Matuman o kundili. Okay? You say yes. Okay? Kano saan mo siya sugdan? Ugma, sunod adlaw, kanang ready na ka? See? Ang atong kalaban, pwede siya mo attack anytime. Kung mayroon ka yes, o mayroon ka next week, next month na, ang pag-attack sa imong kaaway, nana diyan nag-atang. Wala kay preparation. So if you say yes, do it now. Okay? Lord, whatever it takes, unsa man ang mahitabo, kuhaon ako na siya nga plano. And paano po niyo may balaan kung sa plano sa Dios? Again, it's a rhetorical question. The answer is Bible doctrine. Okay. The more you leave time sa imong kinabuhi, living according to what you understand, according sa kalibutan nga understanding, the more suffering. And the more you live in a cosmic life, the more nga magkabaga ang inyong hubal. Di na mo makadungog sa pulong sa Dios. Okay? That's why when you realize early this morning, naka speakerphone man ta, no? The person may say yes, okay, kasabot ko niya na iya, kasabot ko niya ni. Pero ang iyahang istorya nga kasabot siya ini ug ingonana, we are not expecting nga niingon siya sa tuwag kasabot. Okay na ta. Okay? Ang pagkasabot lang is one thing. Pero kung mutamod ka niya na nasabta nimo ug i-apply nimo sa imong kinabuhi is another thing. Okay? So igo ra nimo nihibal-an ang kamaturan apan di nimo i-apply sa imong kinabuhi, that is useless. Okay? Useless. Wala nimo siya na metabolize, thereby wala nimo siya nagamit sa imong kinabuhi. The invisible honor, the invisible hero lives according to the plan of God. Bisan unsa kagamay nga mga circumstances sa kinabuhi, maybe negligible gani sa uban. Simple, no? Mga simple nga mga butang sa iyang kinabuhi. Even ang time management is a very good part ug siguro diha ka magsugod sa imong spiritual life. To become exactly like Christ, know to manage your time. Manage your time. Okay? If you don't know how to manage your time, you will wake up one day, nga, 1 year naman di ay, wag na ko na pagtagad ang plano sa Dios sa akong kinabuhi. Okay? Manage your time. Daghan kay mga Kristiyano nang dili kay bawo mo manage yung time. Okay? So we will start with managing your time. I will have maybe sometime, maybe next week, we will be talking about how to manage your time. And next is how to manage your resources, financial resources, any resources you have. Okay? Istoryahan nato na. Because if you don't know this, the very basics of life, walay paduan imong kinabuhi. Okay? Wa gyud kay paduan. Labi na wala ka nakatan-aw sa focus sa imong target, nya di pagid ka makabaw. Well, anyway, kung di ka kabaw sa imong focus, di po ka kabaw sa pag-manage sa imong time. Kung di po ka kabalo mo manage sa imong time, you don't know how to manage your resources. Sabay-sabay ni sa tanan. Okay? So let's talk about niya na mga butang next week, no? Sometime next week we will be talking about niya na. However, ang usa ka believer nga makadawat niining crown of righteousness ang mga believers nga kabaw na mo or nakaibaw na or sa tawag ini
ang mga believers nga nagasulob sa invisible uniform of honor. Ang invisible uniform of honor is actually agape love. Uniform of honor is agape love. Question. Kano sa amang gyud nimo masabtan ang agape love? Unsa gani ang meaning sa agape love? Kisay maka-define sa agape love nato? Sabay-sabay, no? It's a respect to another person's freedom. Period. Lisod kay i-define, di ba? Respect of another person's freedom. Respeto nimo sa kagawasan sa matag usa. Okay? Right now, for example, we are talking about truth. Okay? Namo diya nagapaminaw, functioning in your priesthood. You believe or not to believe sa akong ginistorya is your choice. And I love you so much nga whether you don't believe or not to believe. And I would, kung nagahandom ko nga, tuuhan unta ninyo. Okay? O i-apply ninyo sa iyong kinabuhi. That's agape love. Okay? Wala nimo gipugos ang kamatuoran. Igora nimo gistorya tungod kay opportunity gihatag sa Dios sa imo. The rest, it's between him and God. Tuuhan niya, maayo siya. I-apply niya siyang kinabuhi, makabenepisyo siya og blessing in time and rewards in eternity. Okay? Pero kung dili niya tuuhan, suffering comes in. Okay? Or kung gituhan niya, wala niya gi-apply, suffering comes in. Still the same. Okay? Unsa bay kalahian sa mga tao nga nagalingkod diri karon o nagatuon sa pulong sa Dios kumpara sa mga tao nga naa karon dito sa gawas o nagasimba sa ilahang Dios, abi nila nagsimba sila. Unsa may kalahian? Ang kalahian mo ni, diri naay kamatuoran nga gitudlo, dito wala. Karon mga tana taon sa may kaparehaan sa mga tao nga naa dito nagasimba, abi nila nagasimba sila sa ilang Dios o kaparehaan nila sa mga tao nga nagalingkod diri o nagapaminaw ni ining recording or maybe live nga nagapaminaw na to. I don't know kung doon natin kauban rin nga live, no? Wala. Unsa may kalahian sa mga tao nga nagapaminaw ni ini on recording. Okay? Kaparehaan, no? Kaparehaan. Unsa kaparehaan nila nga nagasimba sa simbahan nga wala nagahatag ug nagatudlo sa kamatuoran may tungod sa pulong sa Dios para sa church age kumpara sa ato adiri nga kaparehaan, okay? Nga nagatudlo sa kamatuoran. Unsa may kaparehaan? Ang kaparehaan mao kini. Okay? Kung ang kalahian walay kamatuoran dito, naay kamatuoran dire, ang kaparehaan mo ni. They are still suffering because of unrighteousness. Ngano man? Tungod kay ang kamatuoran nga gina-communicate ug ang kamatuoran nga communicate o kung dili kini ma-apply sa imong kinabuhi, wala gyapon ni siya resulta. There is no blessing in time and rewards in eternity without application of Bible doctrine. Timanan ninyo na. Okay? Busa kung ang iyong pagunahuna nga naata diri karon o lami kay ato ang pagtuon sa pulong sa Dios, mga terminologies nga out of this world para sa uban. Yeah, I tell you this, no? Uniform of honor, sir, kabalo ka na. Usa man na. Invisible heroship, sir, usa man na. Okay? Usa man na siya nga mga butang. But still, kung ingnon na ka sa imuhang kaatbang, well, parihara man. Okay? Lisod man ka, lisod man po mi. Magmaoy man ka, magmaoy man po mi. So may kalayan na to. Okay? So way kaparehaan, away kalahian, di ba? Kamatuoran naa ka, siya wala. Pero ang inyong kinabuhi, parehara mangyapon. So sa may kaparehaan. Tungod kay dunay kamatuoran nga igo ra nimo nadunggan pero wa nimo gi-apply. Okay? Sila sila nadunggan, wa po sila i-apply. As a result, wala blessing in time. Wala rewards in eternity. When we face Jesus Christ dito sa Bema Seat, we will face Jesus Christ as though, oy, kato man ni nagsimba dito sa kita na ko to simba sa Iglesia ni Cristo. Okay? Kristo ano nito? Wala ni. Iglesia ni Cristo ni. Abot na ko dito. Katubang ko sa Diyos. Naging ko reward ni. Kani, wala ni. Pero dito, pagsugat ni mo sa, pagkatubang ni mo siya, tama pag lagi ko. Wag reward so. Ikaw sunod. Okay?
Pag-abot nimo dito, ingnan po kasi mo kan, ikaw po, wa po kayo mo. Okay? You will suffer loss. See? So, ang spiritual life doesn't only have to know the truth. Application of truth is also important. It's equivalent to knowing the truth and doing the truth. Without knowing the truth, you cannot do the truth. Kabaw baka mo buhat sa butang hawa nimo nahibalaan? Di. Okay? So kinahanglan sa mahibalaan. Pag kahibaw na ka, i-apply ba nimo kung dili, your choice. Okay? Your choice. And an invisible uniform of honor is simply agape love. And if we consider ang agape love, kung pangutanon nato atong kaugalingon, asa man gina siya nato mabatunan. Kay nomdo mo ni ato ang ato nakuon man ni gamay lang nato. Okay. Kay nomdo ni ato ang divine dynasty. Kay namon, di ba? Spirit power of the Holy Spirit. It started with the first 4 and the last 4. Okay? Nya ato na siyang i-divide into this. This is Christian virtue. Kapart din eh. Masam na siya magsugod. Yieldedness to God the Holy Spirit. Okay? You must know how to yield yourself to God the Holy Spirit. Okay? And how to yield yourself to God the Holy Spirit is the concept of Operation KRRY. Kinahanglan na niyo masabtan. You know the truth. You are doing the truth, but you are doing it exactly as doing it in the energy of the flesh. That is doing the right thing in the wrong way. Nga naman. Operation Cry is the only way whereby ang imong ginabuhat is blessable in time and can be rewarded in eternity. Okay. It starts with K. Unsa man tong K? You have to know something. Unsa may kinahanglan masabtan? Ang verse 4 sa Romans chapter 6 nagaingon siya dito. Romans chapter 6 verse 4 that we are living in the newness of life. Okay? We were identified with His death, His burial, His resurrection to the newness of life. Okay? Now, if you know something, you must know something also that there is somebody who died. Romans chapter 6 verse 6. Okay? Unsa may kinahanglan mo masabtan nito? Unsa may kinahanglan mo may balan? Old man has been crucified together with Jesus Christ dito sa cross. So that we are now free to sin. Romans chapter 6 verse 11 says, yield, no, not yield, recon, count, isipa. Okay? Isipa imong kaugalingon nga patay na gayud dinha sa pagpakasala. Okay? Ug isipa imong bag-ong pagkatao buhi usab. Ug dinha sa bag-ong pagkatao itugyan imong kaugalingon ngadto sa Dios sa mga buhi gikan sa mga mayatay. That's yielding. Okay? The 4 steps of Operation Cry. The 4th step, yielding. Daghang mga tao nga gusto lang sila mag-yield sa atong Dios. Apan wala sila naibaw nga kinsa gid ang mag-yield. Okay. Dili makakaya og yield ang old man ngadto sa Holy Spirit. Dili na pwede. Dili sa kabaw niya. Gustuhon man niya apan dili siya madawat sa atong Dios. Okay? Yieldedness to God the Holy Spirit can only happen in the new man. Ug mura na madawat sa atong Dios. Okay? Because the new man is divine. Okay? Alright. Yieldedness to God, the Holy Spirit. Number 2 is basic Christian methods of operation. Unsa man na siyang basic Christian methods of operation? Atong inatanaw. Basic Christian methods of operation is Operation Rebound. Okay. And
agape love as our motivation. Okay? Pero dili pa kaya nato masabtan. Mao na nga kinahanglan ta mag-develop og humility. Okay? No Christian, no walay Christian sa sayo niya nga pagka-Kristiyanon naka-develop din siya og agape love. Gustuhon ba niya? Dili niya kaya. Okay? Mo nang kinahanglan sa siya maglingkod sa usa ka magtutudlo. Okay? Dunay humility gate nga ginatawag nato which talks about duha ka klase nga humility. Unsa man tong humility? This is review. Dunay enforced. Unsa man ang enforced? Ang enforced humility, okay, is when you allow yourself, okay, under a right pastor teacher aron magtudlo o mag-communicate sa kamaturan sa pulong. Okay? And genuine humility. Genuine. Humility is unsa? As the Holy Spirit confirms the truth, apply faith. Okay? You apply faith to the truth. Okay? If the Holy Spirit confirms truth, you apply faith niya na nga kamaturan. Okay? That's genuine humility. Okay? And metabolization of doctrine. Dina. And for the first start, most often nakadiri maga focus sa imong kaugalingon. Okay? Metabolization of doctrine is daily intake and intake of the Word of God. Daily intake and application of the Word of God. Di pa man nimo kaya but just take in. Okay? Study until such time you will develop personal love for God the Father. And guess what? Every music, Christian musics, tanawa daw. Consider. Maminaw tag mga kanta nga mga Christian music. Kinsa ang ilahang ginahigugma? Tell me. If it is not the Holy Spirit, it's Jesus Christ. But never you have heard, or maybe some, pero ang kasagaran yung musikat kay nga kanta, Jesus Christ, Jesus Christ. Supposed to be the focus of our love is not Jesus Christ, but God the Father. It's not Jesus Christ. Okay? Pero nga naman nigawas man nga mga concept nga na-focus ilang pananawan kan Jesus Christ. It's because Jesus Christ is the one who paid for their sin. But never they realize that it is God the Father's predetermined plan. You see? It was God the Father who made the plan in the first place. And it is for His glory and honor that these things iyang gibuhat. And if it is for God the Father's glory and honor, if you glorify Jesus Christ, whose glory is it? Jesus Christ. It's not for the Father. See? And I tell you, once nga magsugod ka og cancel out songs that tells their love for Jesus Christ, cancel, I tell you, walay kanta nga mutindog nga magpabilin. Even hymnal, ni? Kani nga hymnal is focused about Jesus Christ. All of this, bringing in the sheaves, are concepts about salvation only. Okay? Every love song for God is talking about Jesus Christ and not God the Father. See? But if you understand Bible doctrine, you will realize that the love
for God the Father is developed and not to Jesus Christ. He expressed, God the Father's love was expressed to us in that He gave His only begotten Son. See? Yeah. Klaro kayo. John 3:16 tells us that for God the Father so loved the world. Doesn't mean for Jesus Christ so loved the world. It's God the Father's love for the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. See? But kasi na glorify, it's Jesus Christ. Mo nang uban mo gawas na gani sa Yeah. And He created man for the purpose of His glory. For the purpose of His glory. And it gives glory to God when every person, when even one person yields to His plan. Okay? Muna siya nga mabutang. If He starts for the first place, He said, I will create for my glory, to glorify Himself, kisa may makastand against God para niya na. And many people would want to sa tao ini rationalize, well, yes, ano na-create pa manggit siya sa ato? Diba? Ngano iya pa magyong gi-create? Ngano na-create pa man siya? Yeah. Yeah. Yeah, aron mapakita niya iyang glory sa iyang mga binuhat. Okay? And failure to accept or failure to acknowledge God's purpose of why He created in the first place. Kana bang kasi bitaw na, mura bag kung ingunani naman lang, may pagwa na lang. Okay? You see? Are the very people who fails in life. Instead of accepting that God has a plan and live according to His plan. Okay? And it is His part and His faithfulness nga to give us the reward for that. Okay? Doon na siya giandam nga reward. Okay? Sa Father. Not kay Jesus Christ. There will be a big genuflect. Sa kaninomdom mo niya ang genuflect na itong ginatawag. Kana ganing muluhod. Ang genuflect is kung makita nyo diya sa ato ang mga Katoliko nga mga simbahan nga moana. Is a genuflect. Mutikuhod ang isa katuhod ug muyurani siya nya muduko. For Jesus Christ. And that is only once. Okay? Every knee shall bow down and profess Jesus Christ as their Savior. Okay? So, unsa may atong ginatanaw din ha. Okay. But even so, that genuflect is a respect for Jesus Christ. But that is only once. Everything else, ihatag ni Jesus Christ ngadto sa Father ang tanan. Okay? Iyang ihatag sa Father ang tanan. Okay? Everything will be summed up to Jesus Christ, and then when everything is summed up to Jesus Christ, even death, once nga mapildi na niya, and when He overcomes everything, iyan nang itugyan sa mahantanan. Okay? So ingon ana ka kadako ang diferensya kung ang focus sa tao is only Jesus Christ. Failure to understand God the Father's plan for their life. Now, personal love for God the Father is developed once you understand the Word of God. Okay. Once you understand the Word of God, then comes agape love for the human race, or impersonal love for the human race. Impersonal love for the human race is when you live and let live. Magkinabuhi ka ug i-allow nimo ang uban pod nga manginabuhi sila. And when there are opportunities, somebody will ask, He gave truth. Wa man lang gani sa namugos nga tuuhin He simply communicate the truth. And if you believe on that, good for you.
Do you want more? Come, let's study. Hindi na ka, tama na to sa imo? Fine. Live your life. And live according to the pressures of life until such time you come back and say, hey, tama to yung istorya ba? Pwede na to may balaan pag dungag. Okay, come on. Study. Okay? Can you realize, imagine, kapila na to ginarape sa kaniadto ang mga tao? Wala na to ginarape nga to silang ginapan. But ginapugos na to sila kung sa tuuhin eh. Ginapugos na to sila nga mo ni siya ang tama. Okay? How many pastors before nga i-captivate nila ang usa ka tawo, ipito nila into certain point nga unsa, madakpan nila og walihan nila. Okay? Pila ka mga tao nga nagabalik-balik sa sulod sa imong balay. Okay? Until sa time mabantayan nimo, layo pa lang gani. Magkapakapa ang mga tao kay wa di nakaandam nga. Uy, moabot man din si pastoron. Okay? Kana pa lang daan kabaw gyud ka nga, they don't need the truth. Ng mga tao. Because if they need the truth, wa pa ka niabot, andam na tanan. Nagatang na sila diha sa bangko. And when you came, they will say, ay, nananay ka pastor, lingkod sa imong bangko, sugod ta. Ana. Ha? Murang meeting, okay? Nauna pa sila og lingkod dito sa bangko og naghuwat sa ilahang teacher. Because they understand, ha? Importante para sila. But for them nga dili, I tell you. Okay? Lalo, nabot. Okay. Ana na. Okay? Ana na siya. So, we don't do that. Okay? Munang wala ta nag-visit mga balay. It's not my job to come on every houses. Kumusta na mo diha? No. Pwede ba kumulaag sa usa ka balay? Ganun di gud. Okay? Pero to check kung saan na inyong kinabuhi, pugson mo sa mga buta, dili na ko na sa trabaho. Doon na ilaing trabaho ni ana. But anyway, okay. So this agape love, or uniform of honor, okay, the invisible and your invisible heroship, you will receive a crown of righteousness. Inigabot na to dito kan Jesus Christ. Kani ato ang uniform of honor. Ato ni siyang isa. I-retrieve or ato ni siyang ihatag kan Jesus Christ, and at the same time at ihatag Tagalog uniform of glory. The crown of righteousness and a uniform of glory. Kani atong uniform of honor atong iuli kan Jesus Christ, and He will give us the uniform of glory. Do you understand the uniform of glory? Unsa man ni siya? It's the same uniform Jesus Christ is wearing. Kung nakahinom mo nga dunay mga tao like sa usa ka party sa mga military officers, dunay mga naka-uniform ug ngani nga kulay. Dunay mga naka-uniform ug ngani nga kulay. Og naa dito sa usa ka presidential table nga ang ilang uniform is different. Nga kung modikit ka dito, klaro kay nga dili ka parehag uniform. Sampid ka lang. In fact, way gyud ka kapil sa ila. Okay? There is a round table for these higher ranking officers. Here is Jesus Christ, and here you are sitting at the table with a uniform of honor. The translucent light nga atong ginatawag. Kumpara sa imong uniform, white as snow. Okay, yeah, it's white as snow. May problema? Okay? Yeah, white as snow. Wala imong uniform, yes, it's because of the righteousness of God na nakabaton kaniya nga uniform. Okay? The normal uniform. But them who have reached Christian maturity will have a uniform of glory, and with a crown of righteousness, wearing the crown of righteousness. Doon na sila yung sa. Doon na sila ilahang kagalingong badges. The crown of righteousness. Ephesians chapter 6 tells us, no? Regarding ini nga uniform.
Ingon ni Apostle Paul regarding ini nga uniform, he's talking about this kind of uniform na actually pwede gyud ninyo masabtan sa mga nga uniform of honor. Here it is, verse 10. Sabi niya, verse 10 sa chapter 6, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Sorry. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against powers, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Verse 13, therefore take up the full armor of God, so that you may be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, okay, and having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish the flaming arrows of the evil one, and take up the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. See? This is the uniform of honor nga atong ginatanaw. When you get out or get up diha sa imong jigdaan in the day, you must be wearing this. Unsay ang giingon din Verse 13. Full armor of God. The full armor of God is talking about the whole armada. Dili siya half. Okay? Dili siya helmet lang, walay shield. Nayon niya the full armor of God. This is the full armor of God. Walay bisan usa sa imong panahon sa kinabuhi nga pwede ka moingon, di lang ibili lang nako akong shield. Question. Akong putana sa inyo. Because all of this is actually talking about the truth. He's talking about the truth, the gospel, which is part sa pulong sa Dios. Verse 14, standing firm therefore, having girded your loins with truth, ibakos na siya ang kamaturan. Put on the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness. Okay? What is that breastplate of righteousness are we talking about? Is it the righteousness of Jesus Christ? Or your righteousness? Is the righteousness of God experienced by you? Okay? Dili ka kaya mo alsa niya ang righteousness if you are not trained. And the righteousness of God, of God, Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ, dili po na nimo masulob kung wala nimo na siya nahibalaan. Gikinahanglan nga i-train sa kanya na unsaon nimo pagsulob. Okay? Doon na ba kay righteousness upon salvation? The answer is yes. Murabag, nak, muna imong uniform. And the uniform nga itong ginatanaw is the full armor. One day, masulob ni mo ni. Gikan sa pagkabata, ginatanaw na sa bata, muna siya akong uniform, inikadako na ako. One day, pag able na kumusulob niya na, sulubo na ako na. So, sugad sa pagkabata, gitrain siya, and sometimes, ipasulob siya, bugat paghihapon, ibton, balik, until such time, ready na siya musulob. Ang ingon niya diri, you have to be able to stand firm. Okay? Kinumdum niya itong story sa 300. Okay? Kinsa sa ilaha dito ang pwede mo apil sa gira sa away nga dili pwede mo alsa sa iyang shield ana with one hand. Katong buktot ra gyud, di ba? See? Ano naman? Because he was not trained. Kay dili pud siya train sa iyang father. Okay? But for those who are trained at age 18, maalsa nila ilang shield one hand. See? Walay pwede mo apil niini nga gira if they are not able to stand firm. Okay? If they are not able to stand firm. And he said, in addition to that, taking up the shield of faith. Okay? The shield of faith. Unsa man na siya? Faith is talking about God's word. Okay? And he said, and you will be extinguished the flaming arrows of the devil. And take up the helmet of salvation. Okay? And the sword of the Spirit, which is the word of God. Okay? The helmet of salvation
is right here. No matter how much false doctrine nga ipansak sa imong mind, you will lose your salvation, you will lose your salvation. You will say, salvation, dili ni siya mawala. I might be failing one time sa akong kinabuhi, but my salvation never fails. Makahatag sa garantiya sa imo nga usa, makapadayon ka. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Still, all of this is talking about the truth. Okay? It describes our uniform of honor. All of these things. And guess what? Nganong nakaingon man ta nga describes the uniform of honor? You have long way already. In fact, by the time nga makigatubang na ka sa imong kalaban, this is now momentum testing din eh. Okay? Ang imo bang kanabang speed nga paabot na ka sa spiritual maturity, banggaon man kanila, di ka na nila mapugnan. Momentum testing. Right here you have developed self-destiny, spiritual self-esteem. And right here, doon na kay concept nga unsa, bisag naginusara ka lang, you can continue sa imong spiritual life. Bisan sa inyong palibot, ikaw na lang gyud ang unsa positive sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, dili ka maluya. You continue. Your focus is one day I'll become like Jesus Christ. Pugnan man ka sa mga circumstances sa imong kinabuhi, dili ka nila mapugnan. You will continue. Dako na kayo imong gisugat. And later on, you will develop, or you can become spiritual mature. Maximum capacity for life, love, and happiness. Right here. Okay? And without biblical doctrine, dili ginato na maabot diha. Okay? We come to the church with full of emotional. Ipakonsensya mo sa mga butang inyong ipangbuhat, and we will end up with crying with our sins. Okay? Mabati man ninyo, wow, lamay kayong pamati, kahila ko. Okay? Uli ko sa umbalay, may kayong pamati. But after an hour, 2 hours, 3 hours, emotion fades. There goes again, balik ka sa mga kinabuhi. Okay? So you need biblical doctrine. Let's continue. Okay? The crown of righteousness is given for virtue, honor, integrity, and passing momentum tests. Right here. Okay? And fulfillment of the royal family honor code. Okay? Nga mo'y naghatag sa imuha og sabitaw ka na capacity nga makadawat og crown of righteousness. Now, si Paul, naghatag siya nini before ta mag-end. Ingon ni Apostle Paul diya, no? Paul's perpetuated spiritual self-esteem and spiritual maturity. Spiritual self-esteem and spiritual maturity. Right here. Okay? As a mature believer, the perpetuation of spiritual maturity means to continue the daily intake and the Word of God. Daily intake and application of the Word of God. 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Ingon siya din eh, I have fought a good fight, ingon ni Apostle Paul. Okay? At the end, you will say it for yourself. O ingon niya din 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Gingan niya si Timothy. Doon na ba'y karapatan si Paul nga mo istorya ni ini nga mabutang sa atua? The answer is yes. Ayan din, verse 7 to 8, ingon niya, 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Verse 6, again siya, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come, at hand. Ingon niya, I know, hapit na akong mamatay. Pangingon niya, verse 7, but anyway, I have fought the good fight. Okay? That good, nga itong yata is an honorable fight. Dili siya something nakig-away ka, and at the end, bisag pildi, at least, nakig-away ko. Ngayon siya, no. I have fought an honorable fight. And every time as I consider it, winning. Okay?
How many times did Apostle Paul fails? Kadaghan pod. Okay? But he is counting those failures as something as past. I will continue from now on. Unsa? Madaugon. And if you fail now, continue until such time you will defeat the enemy nga imong gisugatan. Is it a testing sa imong kinabuhi? Is it a temptation sa imong kinabuhi? You have to overcome ini nga mga butang. You are fighting your own battle. Timana ninyo na, bisan pag kinsa nang nasa inyong palibot din ha. Okay? Bisag unsang sirkumstansya na ka. Okay? Para sa uban ingnon man kana kagamay na imong problema eh. No. Para sa imo dako na siya nga enemy. And you have to fight that in the strength side. Unsa may atong strength side? The weak side nato is old man capacity. Atong strength side is new man. Asa man nato na strength na develop? From the Word of God. Walay laing strength. It's not the strength of the Holy Spirit. Dili ang Holy Spirit may muhatag sa imong kusog. Oh, ingnon ka sa Holy Spirit, makusgan ka. Asahon na nimo ang 5 ka tonelada nga kahon. Dili na mao atong ginistoryahan diri. Our strength is the Word of God. Our strength is based upon the faith. The face to faith. It's not something supernatural power nga unsa man hikapon nimong tao na ayo siya kalit. Dili na siya mao ang strength nga atong ginatanaw. Okay? We're talking about lives sa katao that when you touch their lives, wala na ayo iyang pilay, pero naayo iyang kinabuhi. Kuha ninyo? Kinsa may nagunahuna sa usa ka tawo nga pilay siya. Okay? Pero ta nag-ingon nga dili ko pilay bisag klaro siyang pilay. What we are talking about is the battle is in the mind. Okay? Daghang mga tao nga bisag dili pilay, mura sila pilay. Di ba? Wala sila mabuhat silang kinabuhi. Kung sa may tawag na to ana. Di ba? The battle is in the mind. Ano niya di? I have fought an honorable fight. I have finished the course. Ingon niya di. I have finished the course. I have kept the faith. Okay? I have guarded the faith. Okay? He lives that faith in his life. Dili lang puro istorya iyang gibuhat. In the future, that would be in eternity future, the Bema Seat, there is laid up for me in heaven the crown of righteousness, which the Lord Jesus Christ, the righteous judge, will award to me on that day. And not only me, but also to all who have loved his appearing. And before we will end, kinsa man to mga tao who loved his appearing? Kato mga tao nga dunay daghang problema, mo na kasagaran kay gusto no. But not really. Okay? Ha? Ang mga tao nga nagahigugma sa pagbalik o nagahandom nga si Kristo mobalik na. No? Dili kadto mga tao nga dunay daghang problema. Nagahandom man sila nga mobalik na lang si Jesus Christ, pero naganaw na sila nga unsa. Mahuman na lang ang ilang suffering. But for those who love the appearing of Jesus Christ, very excited to face Jesus Christ, not because of the problems silang kinabuhi ining kalibutan na. Nga unta mobalik na lang si Kristo kay grabe na gyud problema sa kalibutan. Okay? Kundi imayon siya unta mobalik na si Kristo. Okay? But while dili pa man siya mobalik, the fight is still going on. The battle is still raging. And wa pa man ibalik si Jesus Christ karon, fight. Okay? Away. Padayon gyapon sa gera. Kisa man to mga tao nga duha ka klase di ba? Tanaw nimo, duha ka klase. Kabantay na mo anang naana mo on slot sa gira. Ihay nagtinigbasay. Naghandom ka nga unta dunay milagro mahitabo. Nga unta nanlay kalit mo patay ini ako mga kalaban oy. Kapoy sig. Kapoy oy. Di ba? Pero sa pa man ni mahuman ning hiniwaay ni.
Eh? Unta mahuman na lang ni kalit, milagro ba? Eh? Ana, mahuman na lang kalit. Pero dili ingon ana. Those who are loving His appearing are those people who stays on the ground fighting with an honorable fight. Fighting. Okay? And God said, okay, up, or minsan, stop the battle, ako na bahala na. That's it. Okay? Pero kato mga unsa, unta, maabot lang si Jesus Christ ay, nya, nanang kalaban siya atubangan, malingkod lang siya, sipot lang akong ulo. That's not an honorable fight. No. Dili na siya mao. But anyway, okay, there's a crown of righteousness. The person who loves His appearing is those person who most often wakes up and waiting early. Questions? Wala na? I don't know. Tanaw na to sa sunod nga inadlaw ato ang mga schedules. But basically sa Wednesday naagyapon ta, and Saturday tanaw to kung mga kabataan na pud sila ana nga time. Okay? Sabado para sa ilang advancement program. Napay question. The crown of life sunod Sunday. The crown of life. Since wala tayong question, we will close. Father, thank you for this opportunity once again, and I pray, Father, that next week, as the children is present, mahimo amahan nga mag-guide usab sila nga one day, as we are continuing sa among pagtuon sa imong pulong, ma-ready na usab sila amahan. And I pray for us who are here, adults and parents, nga kini nga mga kamatuoran amahan, dili kini namo matudlo lamang ato sa among mga anak, kundi makita nila kini nga mga butang sa among mga kinabuhi. And the only way, Father, that they will be attracted about Jesus Christ is that they will see the life of Jesus Christ din sa among kinabuhi. I pray, Father, nga amo usab nga kinabuhi mamahimo nga kahayag ngadto sa ubang mga tao nining lugar sa Luponan, even for all of Davao Oriental, bisan gani amahan, you will use us as the light of the world. Even so, Father, gamay ra man gyud ang mga tinuod nga dunay kahayag nining kalibutan. I pray nga each and every one of us nga na dinhi karon would become committed in that light bearing work nga imong gihatag kanamo amahan, that as we are living according to your word on a daily basis, hinaut pa amahan nga makit-an sa mga tao nga doon na kami mga ministry nga ginagunitan, the ministry of reconciliation, our ambassadorship amahan. I pray that they will see Jesus Christ in us, and we give you back all the glory and honor in Christ's name. Amen. Stop na to itong recording.